Hello mga ka-budgetarian, good day po sa inyo, kamusta po kayo? Ako po pala si Angel, gumagawa po ako ng content patungkol sa mga newbies at incoming magtatrabaho po, mga 18 and above po, no idea kung ano nga ba yung mga proper documents na kailanganin nila at saan pupunta at kung magkano. So kung gusto niyo po yung mga ganitong topic, please subscribe, like, and share na rin po para updated po kayo sa mga ating i-discuss. For this video guys, ay discuss naman po natin ang tungkol sa uniform na inyong gagamitin. So pag newbie ka po, so mag-i-start muna tayo sa applicant. So casual na damit muna. 'Di ba? Kasi syempre nagpapakilala ka pa lang sa kumpanya at nag-a-apply ka pa lang. Pangalawa po is yung uniform na inyong susuotin. Kung sakaling ma-hire po kayo, kayo po ay pagsusuotin ng ganito po, white shirt or di kaya polo shirt. So depende po yan sa kumpanya na inyong pong papasukan kung anong klase po ang inyong susuotin at sasabihin sa kanila. May iba po kasi na okay lang na may print yung t-shirt, pero yung iba naman ayaw. So, depende po. Then, ang ikatlo po ay ang tungkol sa inyong uniform. Pag kayo po ay nakapasa na sa kanilang trainings and evaluation, bibigyan na po kayo ng uniform. So, balikan ko lang guys yung tungkol dito sa white shirt or yung polo po. So, dun sa mga nagti-t-shirt na white, entitled po sila as a trainee. So, nagsisimula pa lang po. So, kung ikaw po may white shirt or polo shirt na ginagamit pang araw-araw, magagamit mo din yan kapag ikaw ay papasok na sa trabaho. Ang pagsusot po ng white shirt or polo is depende po yan kung gaano katagal ang training period mo. So, maganda din yan na naka-white ka kasi pwede ka pang magkamali at malalaman ng ibang tao na makakakita sa'yo ay bago ka. Pero once na naka-uniform ka na, so medyo may konting strict na sila patungkol sa ganun. Kasi uniform na siya diba? So pangalan na ng kumpanya yung bit-bit mo. So, sana po kapag nakapasok na kayo doon, white shirt man o uniform man, dapat po bit-bitin nyo yung inyong pangalan ng kumpanya at pangalan nyo din po na kayo po ay deserve sa ganyan trabaho kasi alam naman natin na mahirap maghanap ng trabaho na gumastos ka na, namasahe ka na, nagpuyat ka na, nagtiyaga ka na ng mga requirements din. Kapag na-entitled ka na magte-training ka na, ingatan mo na lang din siya. Kahit na sabihin mo trainee ka or newbie ka, huwag mong iisipin na hanggang doon ka na lang, no? Makakapasa ka dyan, may exam niya, may interview, then after niyan, bibigyan ka na nila ng uniform. Once na makagaroon ka na ng uniform, mas i-push mo pa yung sarili mo na deserve mo yung ganyan trabaho. So, yun lang guys. Have a good day po.